Naririto po tayo ngayon sa 2nd Bicol Regional People's Caravan na pinangungunahan ng 6 na progresibong party list, ang Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela Women's Party, Anak ng Bayan Youth Party, Migrante Sectoral Party at Suara Bangsamoro Party. Ang caravan na ito ay nagmula pa sa Bulan Sorsogon noong Abril 15. Kahapon, Abril 18 sa ika-4 na araw ng paglalakbay ng mga miyembro at supporters ng mga progresibong party list, mapayapa silang nagpiket sa harap ng headquarters ng 42nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa Malud-Balod, Bayan ng Tigaon. Habang ipinapahayag ni Eric Toricampo, Secretary General ng Bagong Alyansang Makabayan dito sa Camarines Sur, ang pagkundina sa mga nangyayaring paglabag sa karapatang pantao sa ikatlong distrito ng probinsya. Marahas na sinalakay ng mga pasistang militar ang hanay ng mga demonstrador. Ang 42nd IB sa mga batalyon ng militar na padagos na nagpapayunar sa mga derechos humanos at namamanwahan. Padagos na dahil ako ang mga militar maski nga malinawan. Nung magdaan kami sa kampo para ibigay yung statement ng probinsya sa paghiling na itigil ang pangdarahas at magkaroon ng katahimikan doon sa lugar ng 3rd District ng Camarines Sur, at kami ay nagpahayag mismo sa harapan ng kampo at bumaba at inaabot natin ang papel. Umpisa pa lang ay inayawan na tayo ng militar. Pumunta kami roon para magpasa ng aming statement, pero ang tinugon nila ay karahasan. Papahayag lang po. At nung nagsasalita na yung ating speaker, nakita natin yung militar dumadagsana sa atin. Lahat sila may hawak na armas na mahaba. At nagmumura sila, pinatay yung ating sound system. At nagkaroon na ng sinipa na yung mga tao, naghablutan na, at ako mismo nahablot ako dito ng militar at kinordonan yung ating mga masa na nandun sa huli na inipit nila. Nahati kasi yung linya, inipit yung masa, kinuwang cellphone, mga bag. Habang doon naman sa unahan ay meron ding mga military na nang gugulo sa hanay ng ating caravan. Ayaw kasi ninyo malantay ang gagawa ninyo. Ilang bangkay na nakuha doon? Sina Jaime Rodriguez, hali sa Bataan Tinambak, Isidero de los Santos, Saniboy de los Santos, Ariel Candelaria, Emilio de los Santos, hali sa Del Carmen, Lagunoy, Domingo Mata, Resti Amata, hali sa San Roque, Tinambak, Wilfredo Vilarde, Joseph Carlote, mga taga-Salvacion, Tinambak. Si Chico Indigo, hali sa Presentasyon. Si Olito Potentado, si Bergie Bermin, hali sa Mapid, Lagunoy. Si Diosdado Portillo, hali sa Kawainan, Tinambak. Si Barangay Captain Nestor Broquesa, hali sa Barangay Banga, Tinambak. Asin ang pinakahuri sa rong 18 anyos na may apelido lang na Soriano, ang dinukot ka mga militar, tulungan daw pa lang ang nakakaagi. Naku ang gadan, may saksak sa likod, duwan tama ni Badil, asin pinatukaw, itinalbong, luwas ang payo. Naku ang nagagnas, namamarong, harani sa gilid kan tinampo. Kaibalang pa kayo ni mga kasama, tulupang gadan, ang nakuha sa 3rd Distrito, duwa hanggang unyan, ang daiba na bibisto, porque nakuha na agnas
puro tulang na lang. Kung tutusin, bakit ba kami ay nagugumiit na igalang ang aming mga karapatang pantao? Halimbawa, Gabriela, itong anak ng bayan, ang anak Pawis, ang bayan muna, halos nagkakaisa yung kanilang programa para igiit ang karapatang pantao. Ito kasi ay napakatagal nang nilalabag ng gobyerno at hindi sinusunod ang Universal Declaration of Human Rights, ang Bill of Rights na nandiyan sa konstitusyon natin. At ngayon, mayroon na silang kasunduan at National Democratic Front at ang gobyerno na kung tawagin ay CARIL, yung Comprehensive Agreement on Human Rights in International Humanitarian Law. Kaya kami naglilibot sa mga bayan-bayan ng ating bansa upang maipahayag ng malinaw, ng husto ang mga layunin ito. At kung iyan ay pinipigilan ngayon ng gobyerno at ng military, ang tanong namin sa kanila, ano ba? Mayroon pa ba tayong demokratikong karapatan? Ito ba ay martial law ngayon? O pwede pa bang magkaroon ng eleksyon o hindi? Ayun ang mga tanong namin sa kanila. Kanya, ina-address namin ito sa Commission on Human Rights. Sana maunawaan nila at pigilin nila yung ang military sa kanilang ginagawang pandara sa amin. Nagkakarabang kaso hapon, ang pagpundo duman sa 42nd IB, pinipirit na pababaon si mga tao. Yan sinasabihan ko si militar na kung pwede, duman sila sa negotiating panel makipag-ulay. Pero naging daan ninyo para magsiklab lugod si angkot sa yung militar. Kaya kahit hindi nagbabaraba si tao, sinakatulos kami ng militar. Pinakol kami sa iyang daradarang Armalite. Tinugbok nga ni kami igdiyo, si Saro. Tapos igdiyo. Pag sakat, kami ako na duman sa taas si militar, sinapak niya ako mismo igdi. Sir, yan po yung driver. Tapos, dahil pa siya na kontento, binira niya ako sa may mata. Pagbagsak ko, itinulak niya ako. Then, tinadyakan niya gabusin yung likod kong idiyo. Kasabay kayan, kinulata ko ng bading. Ang pinakapang, dahil pa na kontento duman itong militar, pinakol niya ako mismo ng Armalite. Tinugbok niya ako idiyo, hanggang igdi. Tapos kayan, dapaan na ako. Talagang binibira pa rin na akong ning kulata.